Rigor, yung yempo ko 2 buwan na wala pa rin. Mga ibang actors, aminin natin, walang pakialam sa co-actor, di ba? Ay, kung ganyan lang, pangalanan mo. Kung ganyan lang, kung ganyan lang, pangalanan mo. Walang BI dito. May ibang mga actors na walang pakialam sa co-actors. Sino muna yung mga mahirap katrabaho? To, kailan nangyari to? Kailan nagsimula to? Hi, listeners! Welcome to Luis Listens. At etong episode, siguradong di ko pa pinapakilala yung bisita, magte-trending na agad. Bakit? Kasi trending lahat ng ginagawa niya sa kanilang show at talagang inaabakan siya. Bukod sa mga bida ng show, iba ang pagkabida din nila dito dahil grabe, umaabot sa TikTok, Facebook. We have on Luis Listens the award-winning actress, Ma'am Mercedes Cabral. Nice to see you again. Nice to see you again. Sobrang tagal. Last time I saw you, that was like before pandemic. Huli mo ako nakita before pandemic, guwapo na ako noon. Of Ngayon na course. nagkita tayo ulit na masasabi. Mas lalong gumanda. Sino nagsasalita doon? Si Mercedes o si Lena? Both. Both. Unang-una, I'm very, very happy for you. Okay, sabi ko nga na an award-winning actress at wala akong kilala na kahit the best actors na kwene-question ang galing mo sa pag-arte. Pero ano pakiramdam na ngayon, bukod sa galing mo sa pag-arte, kung saan-saan ka na nakikita online? Tinuli si Tanggol. Inakyat ako sa bahay, tapos bilugbog ako. Tinulak ako ni Tanggol. Kasinungaling. Nakita mo yung pinanaki mo demonyo? Oh my God, thank you. Thank you for that. Nung una, nagulat ako, syempre, kasi matagal na rin naman ako nag-start sa TV since Oo. 2009 or 10. Pero ngayon ko lang nakita yung difference. Yung recognition ng tao sa akin ngayon, iba na. Kasi may mga nakaka-recognize naman sa akin before, pero more on sa films kasi talaga eh. Uy, si ano? Si ano? Yeah, Ayan, tapos si- nakakalimutan si ano? yung pangalan. Pero ngayon, hindi, nakakatawa rin ngayon kasi nga, hindi nila ako tinatawag na Mercedes Cabral, kundi Lena, yung character name ko talaga. So, okay din naman para sa akin yun, syempre. At hindi maiiwasan, di ba sinasabi nila, nangyayari to sa ibang mga artists, whether foreign or local, yung naiinis sila sa'yo. Di ba? May natatawa sa'yo, kasi alam naman nila, pinoportray mong character, may naiinis. Kung hindi ako nagkakamali, si Miss Princess Punsalan, siya yata yung napukpok ng payong. Yeah. Oo, Kalimutan ko anong show yun. Ikaw ba may gano'n pa yung, oy, ang landi-landi mo, may gumana na ba sa labas? Wala. Wala naman. So far, online lang yung mga harsh and negative comments na tinitira ako personally na. Like, tinitira ako, as Mercedes Cabral, hindi man lang yung character ko, hindi man lang yung Nagtrabaho ka lang. Lena. Okay. I know, yung hindi nila mapaghiwalay na, Okay. hindi nila, I don't know, kung hindi nila maintindihan na ibang buhay yung kung sino talaga ako as Mercedes Cabral and as Lena na, Like, ano yung sinasabi? If you don't mind me asking, ano yung mga typical na natatawa ka na lang? If it's a bit too foul, wag na. Naiinis sila sa akin, saka kinakahiya daw nila ako. Well, kasi yung mom ko kasi is Bicolana. Oo. So, may time na pumunta ako ng Bicol para magbakasyon and then may mga tao na nakaalam na nandun ako sa Bicol. Tapos may group chat ata, yung parang, yung Ligaw Now. So, it's like a group chat for mga taga-ligaw. So, may comment doon na sinabi na lang sa, pinabasa sa akin ng auntie ko, nakalagay is, kinakahiya ka namin na nandito ka ngayon kasi nire-represent mo yung mga kabit na parang, oh my Persona non grata ka ba? That's the thing. No! So, nagulat ako na, wait lang hindi ko naman nire-represent yung mga kabit. It's just a character that I'm portraying and playing. Doesn't mean na ako talaga yon in real life, di ba? And it shows how effective you are talaga, di ba? Nakabaga, may ginagampanan ka at like what you said, hindi nila nasa-separate, di ba? Yung karakter mo at saka si Mercedes. Pero paano mo nalaman na yung medyo pasundot-sundot na, teka, bakit parang nakikita ko yung sarili ko on TikTok? Bakit nakikita ko yung sarili ko na, bakit ginagaya ako? Oo. May nag-send lang sa akin na may gumagaya nung
Rigor. So doon nag-umpisa and then nagdire-diretso na like everyday may mga nagsisend sa akin na may mga gumagaya tapos sa TikTok nga may gumawa nung Saint Lena University na parang ano to? Kailan nangyari to? Kailan nagsimula to? Tapos hanggang sa nagkaroon na ng filter yung mukha ko na natawa din ako kasi nag-post ako sa TikTok noon, tinatry ko lang yung filter ko, tapos iniba ko lang yung boses ko. Parang ginoke ko lang yung mga tao na hindi ako yun. Tinatry ko lang yung filter ng sarili mukha ko. Yung pinaka nag-trending na rigor, ano yun? Natural lang lumabas? O kumbaga may instructions din na kailangan ganun ka kalambing, kalandi, nung... Yun nga eh, kasi hindi kasi ako matigas magsalita din talaga. Like me as a person. And then, especially pag yung pangalan may R. So, malambot ko sinasabi kasi talaga yung rigor. Imbes na... Nagawa mo na ba yung ganun tawag? Di pa, no? Ha? Nagawa mo ba yung ganun tawag? Ito, acting coach ako eh. Magaling ako. Ito tayo lang. Kasi nagawa mo na lahat yung rigor. Ito tayo mo lang, try mo lang. Rigor. Ang pangit. Cut yung pakap kayo bigla nun. Okay, so tapos nung pinag-aaralan mo, paano sabihin yun? So, sinabi ko lang siya, as is, kung paano ako mag-pronounce ng pangalan with R, which is malambot nga yung R ko. Kaya nagiging rigor. Hindi rigor. Parang Rigor. hindi siya na, Hindi yung mga tatlong R pa after, rigor. Like, rigor. Ganun lang eh. Nagiging malambot talaga siya, rigor. So, parang nagulat na lang ako na ginagaya na nila kung paano. Kahit sa script, minsan nababasa ko pagka may line sila na rigor, ang ginagawa nun ng script writer namin, nilalagay niya, ang spelling ng rigor is R-I-G-O-U-R-W. May W pa. W-R-R-R, rigor. Na parang, ganyan ko ba binabasa yung rigor? And pag narinig ko rin yung sarili ko, oo nga, medyo ganun nga. Kamusta working with your triangle? Kasi naiisip ko, pagsama sa Tita Jan, Tita Pa, yung ganun yung eksena, pero pagka-cut, na-imagine ko nagtatawanan kayo lahat. Nakakatawa kasi, syempre, before doing the scene, ano talaga yung ramdam ko yung collaboration with everyone, especially coming from, syempre, yung director namin, which is madalas na director ko, si Direk Malu Sevilla. Hi, Direk. And then si Miss Cherry Pie and syempre si John Estrada, sila ang pansin ko especially with Miss Pie, ang bilis ng utak niya, like especially when it comes to suggesting kung ano yung mas effective, paano mas magiging effective yung eksena. Yung mga sagutan namin ni Pie, pag kunay si Marites at si Lena lang, pag pinag-uusapan namin kung paano, as in, iniisip niya na hindi, dapat yung batuhan natin, di dapat matapos ang dito, dapat dagdagan natin ng ganito. So, di dire-diretso. And then, ang sarap kasi, ang smooth lang nung flow ng eksena na nagbabatuan. And then, pag napapanood na namin after the take, matutuwa yung director na, sobrang effective nun and ang galing nung eksena. Sobrang yun, ang sarap ng feeling nun as an actor, di ba? Kasi nga, alam mo na naging effective yung eksena. Tanong ko sa'yo, sabi mo nga, most of the time, kay Direk Malu kayo. Pero nakasama na ba si Brother Coco as director siya? Yes. Kamusta naman yung feeling nung bilang director si Brother Coco? So, unang beses ko siya nakatabaho as a director. Nag-guest kasi ako sa Provinciano noon. Okay. And then, ang tagal bago ko siya nakatabaho ulit. And then, syempre, as a director, iba na rin. Ang galing kasi sobrang pansin ko, ang bilis din niya mag-isip. And sa akin, tinisip ko, gumagana yung utak nito na ikaw na nag-create ng lahat, ikaw pa nag-iisip ng lines ng lahat, ikaw nagbablock ng lahat, ikaw nagdidirect, nagbibigay ng instructions sa lahat. May pagod pa siya bilang artista. Tas kasama ka pa sa eksena. So, paano gumagana yung utak mo? Parang na-organize niya in such a way na dire-diretso So, in awe lang ako pagkasama ko siya sa set. You've already done so much and achieved so much in the industry, and rightfully so because napakagaling mo naman talaga. Kung dream role pa, ano pa ang gusto mo magawa? Wala pa ako nagagawa kasi na schizophrenic yung nagusto ko yung ganun, like split personality. Like, alam ko sobrang may enjoy ko yung
pag-research and going to the character. And alam mo yun, yung proseso ng pag-intindi dun sa character, feeling ko sobrang may enjoy ko yun. Kasi yun yung proseso na na-enjoy ko when it comes to doing movies kasi talaga eh. Kung sakasakali man, ibahin natin ng konti, na may rigor talaga sa buhay mo. Okay? Kunwari, si Rigor. As tsaka in, may asawa siya, gano'n? Oh, kunwari, si Rigor. Isipin mo si Rigor, ang asawa niya, si Mercedes talaga, ikaw. Tapos may dumating na Lena talaga, my na parehong-pareho kung paano ka umarte Oh my at God. lahat-lahat. Ano ang gagawin o sasabihin ni Mercedes kay Lena? Siguro wala akong sasabihin. Sasampalin. Sugatan ko So, lang. ganito ka. Ba't nandiyan ang ASEC ngayon ng DOJ? Kikita ka na, yari ka ngayon. Sorry. Attorney, I'm medyo sorry, kita I'm mo na ha, medyo premeditated na, manunugan na, okay. Para kabahan siya. So pag sinugatan ni Mercedes, Ganun lang, konti lang. wow, ang Blade laking lang, bagay. ganun. Pag ginawa ni Mercedes yan, anong gagawin naman ni Lena? Yan, schizo yan. Isipin mo. Di ba? Yun yung sabi mo, si Mercedes Oh tsaka my si Lena, God. pinagkaiba mo lang ng konti. Anong isasagot ni Lena kung sakasakali naging physical nga ng ganun si Mercedes? Gaganon lang siya. Ouch. Rigor, si Mercedes, sinasaktan ako. Alam mo, Ganon. nakakatuwa dahil nakakainis. Di ba? Yun naman yun eh. Di ba? Yun yung kinakapitalize mo eh. Kung gaano ka nakakainis, yung rigor, Yeah. kaya ka natutuwa. Actually, magiging honest kami, Mercedes, Ano Lena. yun? Ito, magiging honest na lang tayo. Ano? Honestly, wala naman talaga kaming care o pake sa kwento, kung ano nangyayari. Well, honestly, wala talaga. Itong buong to, wala to. Kaya ako sineto, isa lang ang tanong ko sa inyo. Isa lang. Yun lang. Actually, to wala to. Isa lang talaga tanong ko. Kayo ba ni Yuko, may plano kayong mga anak? Ni Camille, may plano ba kayong mga anak? Parang binabad nyo na yung bata, pinag-aral nyo na doon. Ano ba, doon na siya kumakain sa loob. Paglabas niyo ba, gusto niya, doktor na siya, abogado na siya. Hindi kayo na-empacho lang kayo sa ikwento. No. Alam ko na sabi rin ni Camille sa isang interview din sa kanya na hindi, ilalabas ko na lang to pag naglalakad na siya para bawas na sa oras na Ay, kailangan mong ituro. Mahal na Diba? yung tuition. Abogado nyo na, ipa-doktor nyo na Kung para nasa tuloy-tuloy. loob. Okay, magbibigyan ka ng mga pangalan at bigyan nyo siguro Okay. pwedeng trivia or describe your co-actors. Okay? Wow, okay. Alright. Sige. Si Tita Cherry Pie, Pikachu. Liti ko lang nalaman na nag-start siya umarte when she was 9 years old. Hindi ko alam yun, kay Tita Pie. And she wants to be a stage actress talaga. So ako, talagang nasa personality mo rin Ito. talaga. Ito, mag-iingat kayo sa sagot mo dito. Sino? Malalagay ka sa alanganin dito. Ano? Ma'am Charo Santos Ponce. Oh my God. Ingat ka sa sagot mo dito. Siyempre, the first time I met her, na-intimidate ako sa kanya kasi siyempre Ma'am Charo Santos na yan eh. But when I got to know her, sobrang, alam mo yun, very warm and soft-spoken and she makes you feel comfortable talaga when you're around her. Sa lalo pag nasa set, sinisigurado niya na komportable ka rin para makaarte ka pagka-eksena mo rin siya, which I really, really appreciate. Kasi, di ba, may mga ibang actors, aminin natin, walang pakialam sa co-actor, di ba? Kung ganyan lang, nag-uusap pangalanan kayo, mo. di ba? Kung ganyan lang pangalanan mo, walang BI dito. Tandaan nyo sinabi ngayon, hindi si Lena nagsabi, si Mercedes nagsabi. May ibang mga actors na walang pakialam sa co-actors. Last name na lang, yung kahit apelido na lang. Ibubulong ko mamaya. And siguro something about Ma'am Charo, gusto ko lang idagdag. Siyempre, nasanay tayo kay Ma'am Charo na executive siya. Yes. Na as a boss, umiikot ng ABS, di ba? Pero as an That's artist, why. hindi siya takot to get down and dirty para sa mga eksena niya. So, doon na-appreciate si Ma'am Charo as an artist din. Yes. Sino muna yung mga mahirap katrabaho? Sino mahirap? Wala. So far, hindi. Dito with BQ. Hindi, parang yung sinasabi mo. Wala, mamaya. Direct Joey Lamangan. Oh my God. Very, very professional si Direk Joel. Nakakatuwa kasi parang dapat sobrang focused ka as your character din kasi may mga hinihilit siya. Nag-iiba din talaga siya pag nasa set na. Nagiging Roda din talaga. Nagtatransform siya as Roda. And then, ang hilig niya magbitaw ng mga linya na wala sa script. Tapos pag hindi ka ready, matatawa ka rin talaga sa kanya. So, kailangan focused ka and handa ka dun sa mga sasabihin niya. And pag naghingi ka ng advice,
very helpful and generous din siya. Eto, isa pang napakagaling na aktor at bait, Tito Noni. Of course. Nung unang teleserye ko, siya yung naging tatay ko. Again, nung una na-intimidate din ako sa kanya kasi kilala ko na siya as an actor. Pero dahil nag-uumpisa ako, nangihingi ako ng advice sa kanya madalas. Tapos ibinuo namin talaga yung rapport namin as daughter and father. Nagkaroon kami ng bond din talaga. And then nakakatuwa kasi I got to hang out with him din na hindi lang sa set. Tapos naturuan ko siya mag-pottery. Ah, wow! Yeah, Okay. naturuan ko siya mag-pottery. So we have that kind of relationship din na magkaibigan and I'm comfortable na magkwento din tungkol sa personal life ko. So yes, sobrang husay. And isa din sa mga actors na nag-iibang anyo din Oo, talaga. kahit saan mo ilagay si Grabe, si Sunoni, Tito kaya-kaya. Noni, yeah. O, si Makoy. Nung nag-start siya, first time ko siya makatrabaho dito sa Batang Quiapo. Siyempre, kinikilala ko pa lang din siya. And then, nung napapanood ko siya, grabe ang intense nitong actor na to. Gusto ko rin siyang maka-eksena. And now, nagkakaroon ng eksena na si Lena saka si David. So, nakakatawa lang din kasi ibang-iba rin talaga yung personality niya in real life. Of course. Ang layo. Sobrang layo, di ba? Pero pag David din siya, yung matatakot ka rin sa kanya. Tapos, na-enjoy ko siyang ka-eksena kasi sobrang salbahe lang talaga ni Lena sa ni David eh. Nagsama pa yung dalawa. So, Ako kasi nasanay ako kay Makoy sa hashtags, di ba, sa Showtime dati, as a performer. Tapos si Makoy, kung isipin mo, parang mahiyain, pag umingiti, nawawala yung mata. Yeah. And lately, yung mga eksena, nakikita mo yung the evil Yeah. sa mata niya. So, Brother Makoy, gulupit. he's really good, oh. Siyempre, Very intense. Si Rigor. Tita John. First time ko rin siya makatrabaho dito sa Batang Quiapo. wow, okay. Pilyo. Pilyo, Akala ko mapagbiro. Controversial. Siya yung may mga siya yung may mga laging baon na istorya sa set, yung mga may mga binabalikan siya na ito yung nangyari sa ganito, mahilig magkwento, maraming kwento. When you get to know him naman, may sweet side si Yeah, si John has always John, been a like nice very guy. concerning din na tao and very caring din na tao. Yun yung ano ko Yeah. sa kanya. At syempre, last but not the least, si Direk Coco. Of course. He's very generous talaga in giving. Like, not just an actor and director, kundi yung as a whole. Tapos workaholic ka. Makalang kuryente, trabaho lang. Magpahinga ka rin minsan kasi syempre may mga times na makikita mo siya sa set yung pagod na rin talaga. So syempre kami rin bilang katabaho, concerned din kami sa kanya. Sa akin na-appreciate ko na kinakamusta niya kami lahat. Sinisigurado niya na komportable ka rin naman. Kasi syempre may mga eksena na hindi naman nila alam kung komportable ka gawin or not. Yeah. So, dino-double check nila lagi kung okay kang gawin yon or not. Last na lang, sabi ko nga isang napakagaling na artista at Grabe sigurado ako naman. marami ka rin naturuan ng na-share ng wisdom, ng talent sa pagiging isang artista. Ako din naman kahit paano, umarte rin naman ako. So may konti. Kumbaga, anak din ako, nepo baby nga ako, di ba? Sumasakay ako sa kasikatan ng magulang ko. Turuan mo ako ng mga different versions ng Rigor. Sabi mo kung pasado, kung pang international award. Turuan mo ako kung ano yung tama. Rigor na naglalambing lang muna. So, syempre importante na kung paano yung pronunciation na ng rigor, dapat lambutan mo. Rigor, yung liempo yun. Rigor, yung mo Pwede? Pwede. Award winning. Pwede, papunta na tayo. Watch out world, here I Papunta na come. doon. Yari kayo ngayon. Tapos sunod. Yung galit naman. Oh. Rigor, Yung... umuwi ka na dito. Rigor! Umuwi ka na dito! Babae nga pala, no? Babae. Rigor! Umuwi ka na dito! Pwede? Pwede. Ano ka, Pwede, lambing, oo. galit. Sunod, nangaakit. Nangaakit, sige. Kunwari, sabi mo malamig yung aircon. Oras na para umakit. Ano yung tamang pagkakasabi ng... Malamig yung panahon. Rigor, tabihan mo na ako. Rigor, tabihan mo na ako.
Feeling ko, doon ka mananalo. Mercedes, thank you very much Thank for you being so here on much. the Wish Listens. Thank you very much. And I'm very, very happy for you. Thank You you. already have your fair share of recognition, your awards, pero nakikita ko na itong ibang klaseng spotlight na nabibigay sa'yo, na-enjoy mo. And Yes. I'm very, Thank very you. happy for you. Thank Anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga tumututok? Hindi lang sa Batang Quiapo, kundi sa kwento ninyo. Iimbitahan ko pa rin kayo na manood ng FPJ's Batang Quiapo. And gusto ko lang po magpasalamat sa pagmamahal at suporta sa show po namin. Kahit kinakainisan nyo si Lena, sinusuportahan nyo pa rin siya. At bayad pa rin siya. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Last na lang, before we go, message mo para kay Rigor. Rigor, yung liempo ko 2 buwan na wala pa rin. Thank you very Thank much. you. Thank you. I Thank you appreciate so you. much, And I'm very, Uncle very Ed. happy Thank for you you. so much. Maraming salamat. Like, share, subscribe. Kung ano gusto yung go sa channel ko, go ahead. Mwah!